Guys, welcome back to my channel. Today pumunta tayo dito sa Detail Lab Manila kasi meron tayong ipapaayos. Kasi itong ating unit, napansin ko marami ng libag. Kasi alam mo, pagka white yung color, madali siyang magdumi. Palaging kumakapit yung mga asphalt, tapos hindi mo regular na nalilinisan. So, talagang kakapit yung dumi. Kaya bumalik ulit tayo dito sa Detail Lab Manila para tanungin sila kung ano yung magandang gawin para matanggal yung mga dumi na kumapit at bumalik uli yung dating kintab niya. Pagka kasi sa mga ordinary na car wash lang, hindi talaga 100% matatanggal yung mga dumi. So, kailangan pumunta ka dun sa talagang mga detailing shop. At kahit naka-PPF ka, dapat meron ka ding sinusunod na maintenance. Hindi porket naka-PPF ka na, pababayaan mo na lang. Kasi depende rin sa paggamit yan. Halimbawa, yung sasakyan mo, naulanan, tapos natuyo, hindi mo agad nalinisan for several days, may tendency din na magkaroon ng watermarks. At saka itong unit ko kulay white kasi, dito kitang-kita mo yung mga dumi. I think normal yun sa mga white color. Pero kung ang unit mo is iba yung kulay, for example, kung black siya or red, yung mga dark colors, hindi mo masyadong mapapansin. Pero pag white, mapapansin mo siya. Kaya ngayon, tatanungin natin si Jacob kung ano yung magandang gawin. I-interviewin din natin siya para magkaroon kayo ng idea paano ba yung mag-maintain ng sasakyan, especially kung naka-PPF ka o naka-ceramic coating. And I hope meron kayong matutunan dito sa ating interview. So, ang ginawa nila, hinugasan nila ng 2 beses. Pagkatapos noon, nag-polish sila. So, bale, light polishing lang siya kasi gusto lang nating matanggal yung mga libag. Okay, interviewin natin yung owner para malaman natin kung ano yung mga steps para ma-maintain mo yung iyong PPF. So, tanungin natin ang susunod na steps after nung polishing. This one, sir. So, polishing tayo. After Okay. polishing naman, we'll do the quick detailer na for the PPF. Okay. And then after 2 to 3 weeks, we can do the PPF boosting na. So, When you say PPF boosting, anong ibig sabihin? so reinforce lang tayo ng hydrophobic effect. So, regenerate lang natin yung pagka-hydrophobic ng PPF. Okay. So, same siya sa ceramic coating, hina-hydrate lang din natin yung ceramic coating naman ng PPF. Mhm. Parang binubuhay mo uli, parang ganon. So, pinapalakas lang ulit natin. Okay. Pero we'll apply it siguro after 2 weeks after polishing before your EV. Bakit kailangan pa after 2 weeks? What's the reason behind? Si booster kasi natin, so it's a wet application. Meaning to say, we put it during basa pa yung kotse. Oh, So, isasabay natin siya sa pag-wipe down ng car. So, okay. since polishing tayo, sir, so kung nag-polish tayo, tinatanggal natin din yung mga excessive chemicals on top of the PPF. Oh, So, if i-booster natin, tapos i-polish natin after, so para natin tinatanggal din yung linagay natin or pinahid natin na booster on top of the film. oh. So, at least, pag pinolish natin ngayon, sa next session, yung after 2 weeks, kasi usually every 2 weeks naman tayo magpapahugas, Oh, that's the time we can do the boosting na. oh, okay. Care maga, hindi naman siya, it doesn't affect. Kahit gamitin mo. So kahit i-polish mo pa talaga siya, kahit naka-PPF pwede pala. Okay lang. So for some also, what they do, basic maintenance naman, kunwari, dinikitan ng watermarks yung kotse, watermark removal or acid remover is pwede. Oh, Pero let's say, ito, case to case, medyo linibag na, hindi Oh. kinaya ng acid or watermarks lang, pwede natin siya i-light polish. light polish. Todong buff talaga, pero kung papadaanan mo ng polish, pwede naman siya. Para at Oo. least lumitaw lang ulit yung color ng film. Oh. And bumalik sa wet look kung pansinin niyo yung, Oo nga, eh, yung oh. hood. Oh. Kanina parang dry siya eh. Medyo dry down na. So, Oo. after nun, syempre, na-expose na rin siya. Iba-ibang chemicals na nailagay. Oh. So, gusto natin mangyari, lumitaw ulit yung pagka gloss ng PPF. Okay.
So ngayon, anong ating ano dito, Jacob? We are doing some coating, no? Okay, so for the rims, so after we did the premium wash, so it comes free naman with ever PPF package na i-avail sa amin. Oo. Free po yung premium wash nyo. So Okay. right now, since bago yung rims natin, sir, nagpa-rim coating po kayo. Okay. So rim coating, at least kahit pa paano ma-protect yung rims nyo, Okay. mabigyan ng additional gloss, Oo. and at the same time, easier cleaning also. Oh. Pero pagka-apply mo yan, matutuyo ka agad yan. Opo, tuyo agad yan. So, we give it an hour. At least ma-dry down lang, mag-settle down lang yung coating. Oo. And then, okay na siya. Okay na, no? Yeah. So yung ano, kasi normally pagka naguhugas ka, di ba? Pagka yung, ewan ko sa probinsya na sa experience ko, yung water, parang hindi ko alam kung sa pH ng water, nagmamantsa siya. Lalo na kung nag-trail tayo. So, let's say, pumunta tayo ng Pinatubo. Very acidic yung tubig doon. Oo, oo. So, ang nangyayari niyan, lalo na glossy yung rims natin, yung Oo. watermarks, matapang yun. Dumidikit talaga siya. So, at least, kung napansin niyo yung old set ng rims niya, yung VLF, Oo. hindi siya kumakapit. Oo nga, oo. So, kasi may beading or may hydrophobic effect yung rims niya. Yung rims, oo. Because of the rim coating din. Mm. So, may tulong din talaga siya. Not just basically sa mukhang makintab palagi or glossy palagi, pero yung mga harsh chemicals, harsh compounds din, na-eliminate niya. Not 100%, syempre. Pero at least may tulong siya around 80% na-eliminate niya talaga. Oo, parang protection talaga siya, no? Opo. Yeah. So yan, lalo na yung ganyan na finish ng rims, medyo mahirap talagang i-maintain. So, but once maintained talaga siya, once protected, maganda talaga itsura nung finish na yan. Nag-gloss siya, no? Mhm. Okay. Pero how often do you apply that? For the rim coating, it would really depend on the usage talaga ng client. But kami, lagi namin sinasabi, around 3 years. 3 years. Yung protection tsaka yung yeah. Oh, so after 3 years, pwede ka magpa-recoat. Re-apply, or let's say, pag nagbo-booster tayo minsan, sinasabay na lang din natin yan. Oo. Pero how often do you wash the car ba? Washing the car is actually, debatable eh. Oo. So, Depende sa gamit. Depende sa gamit, depende rin sa condition ng garahe nyo. So, Oo. kung ang garage natin is open air lang, we strongly advise na pag umulan, the following day, kung umaraw na, mas mainam mahugasan na yung kotse. So kung pinabayaan mo halimbawa umulan, natuyo, tapos iniwanan mo for 2 or 3 days, So, parang magkakaroon ng watermarks. Opo, so yun naman yung downside niyan. Kahit ipa-ceramic natin yan, kahit ipa-PPF natin yan, wala tayong takas sa watermarks. Oo. So, si watermarks, once nag-sit in yan, talagang nakadapa yan. Ano pa? Sa sobrang harsh ng chemical niya, so dumadapa talaga siya. Pero ang pwede natin gawin para maiwasan, mabanlawan yung car after the rain. I see. Pero at least, once we ceramic the car, PPF the car, maiiwas naman natin around 60% of the watermarks. 60 to 70. Pero hindi 100%, no? 100%. So yan yung misconception talaga ng tao. Not because they spend a certain amount on ceramic coating or PPF, hindi na talaga magkakaswerte. Parang papabayaan mo na lang. Opo, hindi po pwede. Talagang kailangan ma-maintain pa rin siya. Okay. Yan. So So ito, na-polish na to, no? So, yan, na-polish na. parang lumabas uli yung tingtab niya. Yes. So, same as nung linabas natin yung car, yung pagka-wet look ng car, bumalik. Oo So, nga. ibig sabihin lang yan, natabunan lang siya ng libag. Libag. So, syempre, day-to-day na gamit natin, nilibag yung kotse, especially it's white. Oo. So, si white, kitang-kita mo talaga yung libag. Oo. So, para pumuti lang ulit yung film, we just need to polish it. Oo. Yung kasi yung iba kasi siyempre naka-PPF na siya, no? Pagka low quality yung film, parang nakakatakot i-polish kasi baka lalong magasgas. Yes, so for this naman, self-healing yung film natin. Okay. So after polishing it, kung sabihin natin nagasgas siya with the polisher, Oo. mag-heal by its own naman siya. Oo. And then with the cheaper quality films, syempre, bumibiyak yung iba or nagmamapa kung tawagin. Oo. Kaya hindi ko rin ina-advise sa lahat na i-polish yung PPF. Pero pwede natin alternative is watermark or acid removal for cleaning. Okay. Pero let's say for this naman, medyo malibag yung film, pwede natin siyang i-polish. Pero dadaanan lang natin. Ano nga palang kapal nung nito?
So, yung kapal natin is 7.5 mil. 7.5 mil. So, 7.5 mil is the standard thickness naman for PPF. Okay. So, safe yun i-polish, no? Yeah, safe naman siya. Pero yun nga, syempre, per brand, it's a different scenario eh. May ibang brand na hindi pa pwede, nagmamapa. Meron naman ibang brand na safe talaga. So, this is more on the upper quality films na we can polish the film. Okay. Yan, no? So, yan, yung mga nasa windshield nyo, yan yung mga tinanggal natin ng mga libag na nag-stick doon sa plate. Stick, ano? Yeah. So, compound siya na humalo na rin doon sa libag, kaya itim na rin yung mga particles. Makita mo to, yan, no? Mga namuo din yan. Brand new condition yung paint. Lahat ng paninilaw, lahat ng exposure niya sa UV, sinasalo lang Parang PPF. na-absorb niya, no? Yes. Absorb niya. So, sa PPF din, kahit anong quality yan, kahit anong mahal ng film yan, sa white cars, medyo visible talaga yung natural yellowing kung tawagin natin. So, pinaka-sensitive talaga white, no? White talaga. Kung may ano, no? So, Kasi kung black yan, di mo siya makikita, eh. Black, gray, red, any other color besides the shade of white, mapapansin yung medyo pagka-yellowing ng tone. Kahit na walang PPF yung car, ceramic or without ceramic, sa white lang naman natin nakikita yung discoloration eh. Pero in reality, even colored cars, it has discoloration, but in a different way, not on a yellowing tone. So si white, yellowing tone naman ang discoloration. Okay, 1,000. premium wash service namin is 1,050. But if you get the PPF package, libre po siya. Yeah. Yan. So, same lang naman yung ginagawa natin doon sa may bayad tsaka sa walang bayad na service ng wash. So, halimbawa, gusto nila magpa-wash lang, pwede rin. Pwede rin, sir. May bayad lang tayo ng 1,050. Pero once you avail any ceramic coating package namin, tsaka yung PPF package natin, libre na po yung hugas nyo. Okay. So, 3 bucket method wash tayo. And then, interior deep vacuuming. Rims natin, deep cleaning tayo. And then, after nun, sinaspray natin yung buong car with the quick detailer ni Gion, which is the Gion Prep. Yan. And then, if you have any sort of request na we can grant naman to do, ginagawa natin. Wala naman pong bayad yun. Anong tawag nga doon sa yung parang ini-spray mo nakasama yung tubig? Anong tawag doon? Yung Gion Prep, sir. Gion Prep. Okay. Yung Prep is quick detailer ni Gion. Yung clear bottle, no? Yun po. Gion Prep po yun. Okay. So, lahat ng mga naiwan na chemicals na excess, so, kine-clear out niya yung surface. Yan naman, actually, we're applying a polishing compound lang. So, ginagawa ni Michael, sinespread out lang niya yung compound throughout the car para mas even din yung pagkalatag ng polish. Polishing siya, hindi siya wax? Hindi siya wax, sir. Polishing compound siya. So, okay. Anong ginagawa ng polishing yun? Polishing compound, so basically, ini-eliminate din niya yung mga mancha o yung mga itim-itim sa paint natin. Tapos, at the same time, it serves as pampaputi na rin. So, it gives the gloss also. Okay. So, yung mga grime na dumikit na, matatanggal niya. Tsaka, ang habol natin sa polishing compound is, it's actually the last step sa paint correction natin eh. So, ini-enhance niya rin yung gloss nung paint, or for this case, yung PPF natin. Binabalik lang niya ulit yung enhancement ng gloss. Okay. So, what we did for this session naman, sir, so premium wash tayo. Okay. After premium wash, we coated the rims, yung rim coating. Okay. And then after nun, PPF enhancement lang tayo. So, PPF sa enhancement. naman, it's more on, kine-clear lang ulit natin yung surface ng PPF nyo. So, yan, polishing tayo and watermark removal lang tayo for the film. Okay. And then, overall, so since nandito na rin yung unit, every visit, iniikutan din namin yung kotse. For, let's say, kung may makita kami yung kailangan i-improve, may kailangan tayong i-trim out na certain PPFs, ginagawa na rin natin habang nandito yung kotse. Okay. So, let's say yan, sa front end, may medyo nag-fade na yun sa trim coating. So, papatungan ulit natin. Papatungan ulit, no? So, para ka palang pumunta talaga ng hospital, ano? Para siyang belo. One-stop shop na lang sa one-stop shop, ano? So, pagka-iwan sa amin ni customer, kahit free wash lang siya,
ginagawa na namin lahat. Anything that we see na we can fix upon the time na that was given to us, ginagawa na namin. Or kung, let's say, si client, magbibigay lang kami ng abiso kung anong kailangan gawin for the next sessions. So, para sa next visit niya, magagawa natin siya. Parang Parang kay service. Belo, di ba? Opo, parang Babalik ka kay dun sa, Opo. babalik ka dun sa service. Maganda sa atin, sir, anything that we can provide for free, we give it for free naman. Ayun ang maganda, Opo. no? Wala naman tayong extra or hidden charges. Oo, pag kasi iniwan nyo. Kasi yung iba, pag may kaunting kalikot ka, dagdag na agad eh. So sa amin, kunwari, leather coating ng seats, gusto niya ng conditioner, Oo. free na siya. Oo. So tatanungin lang namin kay client kung gusto nila ipalagay or si client mismo sasabihin sa amin, ilagyan, Oo. wala naman siya extra charges. Yeah, Yung okay. ilalim suspension, we clean it also for free. Kung nakita namin medyo faded na yung plastic panels ng fender nyo, Oo. liners, nilalagyan na rin namin siya ng... Ayun ang maganda, no? Opo. Ito yung Geon Prep. Ano Geon ang purpose ulit nitong Geon So, Prep? Geon Prep naman, ginagamit natin siya to eliminate yung mga excess compounds. So, minsan, hindi naman maiwasan after natin i-polish yung buong kotse. Yung mga polish compound, sumisiksik yan sa singit-singit ng kotse. Okay. So, at least, after we polish the car, we spray it with Geon Prep para matanggal lang yung mga excess compounds. Okay. And also, it serves as a quick detailer, pwede rin naman. Mhm. So, pwede siya, safe siya sa exterior, tsaka for interior ng car nyo, pwede rin natin siya ilagay. Okay. So parang final cleaning compound. Yung tawag namin dyan, yung final touch namin. So gagamitin mo lang siya after na mapolish mo, no? Let's say, kahit after washing the car, so, sinisprayan din namin siya for every pasok ng client. After we wash, sinispray natin. And then, ginagamit din siya after natin i-paint correct yung car, before natin i-ceramic yung kotse. To make sure na walang excess compound na ma-stuck sa kotse or sa surface ng car, sinispray din natin. Okay. Also, after ceramic coating, pwede rin siya. Okay. To eliminate naman yung mga excess na ceramic na hindi natanggal para matanggal din. So, pala yung Geon Prep. Yung trim is Yan, sir. So, si Geon Trim, kung pansinin nyo last time, kanina, actually, parang may gas-gas, no? may gas-gas na moти dyan sa area na yan. Ngayon, sir, nawala na. So, si Geon Trim, it's a ceramic coating for the plastic trims naman ng exterior ng car nyo. So, kung nag-fade na yung panels na exterior ng plastic nyo, si Geon Trim lang solusyon dyan. Matatanggal niya yan. Parang binubuhay niyo ulit. So, pinapaitim din niya ulit yung plastic trims na permanent yung bond niya. So, it lasts you around 2 to 3 years kaya niya. Okay. Kasi ngayon marami kang nabibili yung mga black trim. Parang, parang napaka-cheap ng dating eh. Opo, makintab. Tapos, actually, may itim siya sa una, pero pag nag-fade yan, mas lalong mamumuti. Mumuti. So, Yun nga, ito, di ba? Namumuti, no? Ito hindi siya namumuti. Hindi siya namumuti. So, this one, permanent yung bond niya. So, ceramic coating siya talaga ni Geon. For yung material mismo. Okay. Armor all. Oo nga. All around yun eh. Tapos, Yeah. kung safe to use siya for exterior, interior. Oh. So, mas iwas lang tayo. Imbis na mapaganda kasi, mas pumapangit. So, Kasi saka sandali lang yung sa una makintab. yes. So, Pero usually, after a while, quick wala na. gloss lang siya. Tapos pag nawala, minsan lalong pumuputi. We have clients na nag-apply ng ganun. Imbis na atong panel lang yung gusto nilang matanggal yung puti, naging buo. Since bagong paint yung yung flares natin, after a month, we can apply ceramic coating na. So, kanina, we did our preps na with it. So, we paint corrected those areas na. So, now we're applying ceramic coating na. Ayun. Opo, kasi wala pang coating to since bagong paint pa. Yan. So, kailangan talaga patuyuin mo muna siya, no? Opo. Yung mga 2 months na higit na yun, eh. Kaya na yun, sir. Pwede na po. Actually, 1 month is enough naman na. Yan. Apply lang natin yung mga... Yan kasi ang pinaka-sensitive na part kasi laging nagdudumi. Kailangan i-ano mo ng ng final pagka-apply, usually after a few minutes. seconds to a minute, we have to buff it out na. Pag hindi mo na binap, Medyo mahirap siya. Kasi si Geon, very potent yung ceramic niya. Meaning to say, kung hindi mo siya naalis agad, magkakapit talaga siya. kakapit na talaga. So, it would create high spots kung tawagin. So, yan naman ang binabayaran mo with a good quality ceramic coating. Okay. So, doon mo rin makikita. Pagka-apply mo, ina-absorb na agad ng paint or tumitigas na yan. So, yung excess mo, medyo mahirap na siya i-buff out. So, akala ko basta iiwanan mo lang.
Ay, Hindi hindi siya pala. pwede. Hindi pala. So, a good quality ceramic coating or a good brand, yan, very potent ang chemical niya. So, after application, after a minute or two, kailangan na natin tanggalin. And then we Okay. have to check for high spots also. Kahit tinanggal na natin, minsan hindi natin Ano naman yung high spots? High spots are yung mga natuyo ng coating na hindi mo na-buff out. So yun Parang medyo- mancha. Yes, medyo mahirap na yun tanggalin. So talagang either yung minsan hindi na talaga kaya, ipipaint correct mo ulit yun, iba-buff out mo ulit. So yun, kailangan natin tingnan talaga mabuti kung meron tayong naiwan na spots na ganun. Okay. So kung meron, kailangan matanggal na agad. Kailangan matanggal. Kasi pag natuyo, Kung natuyo yun, permanent na yung bond niya. So Okay. kailangan talaga ipipaint correct mo na ulit. I see. Kaya hindi siya yung tipong pwede mo i-DIY or parang Oo. application ka lang sa bahay. Hindi siya ganun kadali. Oo So, nga. for us, we still advise our clients na dalhin sa professional talaga. This is our own formulation. Na. Okay. So, ayan. Pagpansinin niyo yung tire block natin, sir, hindi siya ganun ka-glossy. So, na-maintain niya rin yung matte finish siya. Hindi siya yung sobrang kintab. So, yung sobrang kintab, medyo pangit tignan eh. So, tayo, we retain yung finish ng malinis na tires with protection lang and a bit of gloss lang. So, hindi siya yung tumatalsik sa body. Hindi siya tumatalsik. So, yun din yung pina-formulate natin na very concentrated din yung chemical niya. Wala tayong halo ng mga langis or tubig. Oh. So, ito naman, ayan, if napansin nyo, medyo nag-dry down yung taas. Para lang na-retain lang niya yung itsura ng maitim na tire. Yun lang. Hindi siya yung Kasi yung sa market, parang ang kintab. Tapos, pag tumatalsik. takbo mo, talsik dun sa ano. Tumatalsik. So, ito naman, sir, hindi siya tumatalsik. Retain lang talaga niya yung itsura ng malinis na tire. With a bit of gloss lang, na hindi naman super enhanced. I see. Yun nga pagka sobrang maganda yung ano lang. Ito, probably by next year, we're tweaking it a bit lang. We'll be launching it na next year. By January, lalabas na tayo ng product lines na natin. Your own formulation na. Opo, pero ano lang, yung mga tire block, yung mga pwede mo lang i-DIY. But, of course, everything else, Gion pa rin tayo. So, ito yung mga pwede nyo lang i-apply sa bahay kasi yung iba, nagre-request, gusto nila bumili ng tire block lang, shampoo lang. So, yun lang naman finormulate natin. Okay, yan. Natapos na natin yung cleaning. So, lumabas na puting-puti na uli yung body nitong ating Ranger Raptor. At makintab na siya ulit. And then, after 2 weeks, babalik naman ako para applyan yung PPF booster. So, I hope nakapag-share ako sa inyo ng idea kung paano i-maintain itong PPF. Kung interesado kayo, pwede nyo bisitahin itong Detail Lab Manila dito sa Quezon City. O kaya mag-message kayo doon sa kanilang Facebook page. By the way, by appointment sila. So, kailangan yung mag-message o tawagan sila. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!